Wag po, parang awa na ninyo. Huwag niyo po kaming saktan, pakiusap. Anong wag saktan? Dapat lang sa inyo yan! Tama na po, pakiusap po. Isa ka pa! Ang inutil mo! Yan! Isa pa! Buisit ka! Boss Makito, tama na po. Papalitan na lang namin ng mga nasayang na alak. Papalitan? Alam niyo ba kung gaano kamahal yon? Kahit na magtrabaho kayo sa akin habang buhay, hindi niyo mababayaran yon! Buisit! Di ko po. Wag mo na itama yung apo ko. Ako na lang. Isang kahon na alak lang yon! Hindi niyo pa nadala ng maayos! Mga buisit! Grabe naman po kayo. Mas mahalaga pa po ba sa inyo ang alak kaysa sa buhay ng isang tao? Kung mga buhay niyo lang din naman, oo, mas mahalaga ang mga alak na yon dahil galing pang Luzon yon. Pero sinayang niyo lang, mga hampas lupa kayo! Kung nagkamali po kami, hayaan niyo sana kami makabawi. Hindi yung sasaktan niyo kami na parang pag-aari niyo buhay namin. Hindi po malaki ang binabayad niyo sa amin bilang mga utusan ninyo. Hindi niyo po nabili ang pagkatao namin. Kaya sana... Dadaldal ka pa? Ano? Masakit? Yan ang napapala ng mga katulad mo na wala namang mapagyayabang, pinipilit pang magmataas. Wala akong pakialam kung maliit ang binabayad ko sa inyo. Ang mahalaga sa akin ay ang pinag-uutos ko. Gawin nyo ng maayos ang trabaho nyo. Hindi yung tatanga-tanga kayo. Apo, hayaan mo na. Huwag ka na magsalita, pakiusap. Hindi pwedeng manahimik tayo sa mga mapang-abusong gaya nito. Kaya may mga mayayaman na nangapi ng mahihirap Kasi hindi tayo lumalaban. Huwag tayong manahimik kung tama naman ang sinasabi natin. Oh, bakit? Papalag ka? Ha? Etong sa'yo! Ano ha? Eto ba? Ano, kaya mo ba? Bas naman, pakiusap. Huwag niyo na siyang saktan. Ako na lang. Eh di ikaw na lang! Usap na ng lolo ko! Hindi na ako nakatiis ng mga sandaling yon, Kabanong. Kahit naduguan ang mukha ko, tumayo ako para tulungan si Lolo. Nilapitan ko si Mang Pakito at hinawakan ko siya sa kwelyo. Hindi mo na pwedeng saktan pa ang lolo ko. Kasi magmula ngayon, aalis na kami rito! Sa sobrang galit ko, pinagsasasapak ko ang mukha ni Mang Pakito. Di hamak na mas malaki naman kasi ako sa kanya, kaya sa isang suntok ko pa lang, dumugo agad ang labi niya. Hindi pa ako nakontento. Binuntong ko pa sa kanya lahat ng pagtitimpi ko. Hindi pa sana ako titigil kung hindi lang kami inawat ng ibang taong naroon sa manukan ni Mang Pakito. Napakasama na ugali mo! Napakalupit mo sa lahat ng mga taong nagsisilbi sa'yo! Hayop lang ang tingin mo sa amin Wala kang pagpapahalaga sa mga taong tumutulong sa'yo para umunlad ka! Magmula ngayon ganito ang mangyayari sa'yo. Kapag nalaman kong sinaktan mo ulit ang lolo ko, buburahin ko yung mukha mo! Gamit itong kamao ko na matagal na nagtitimpi sa'yo! Ano? Umilag si Mang Pakito nung ambang sasapakin ko ulit siya, Kabanong. Hindi siya nakapagsalita sa sobrang gulat niya sa ginawa ko. Inakay ko na rin si Lolo paalis. Wala na akong pakialam sa iniisip ng ibang tao na naroroon. Mahirap lang kaming dalawa ni Lolo. Pero kahit kailan, hindi ako papayag na may mga mang-aapi sa amin. Yun ang dahilan kung bakit palipat-lipat kami ng pinagsisilbihan. Trabaho na namin na maging utusan noon palang 15 anyos ako. Naninilbihan kami sa mayayaman para kahit papaano magkapera kami. Pareho kasi kaming walang tinapos ni Lolo, kaya sa ganoong trabaho lang kami bumabagsak. Mahirap ang trabaho namin. Malit lang din kasi ang sahod. Kung minamalos pa, matatapat ka pa sa mga among kagaya ni Mang Pakito. Ganun pa man, matyaga kami ni Lolo Lando na namumuhay. Patas kaming lumalaban. Kahit na kailan, hindi namin naisip na magnakaw o kaya gumawa ng kahit na anong masama. Mas pipiliin pa naming mamatay sa gutom kaysa mabusog pero galing naman sa masama ang kinakain namin. Wala na po akong mga magulang, Kabanong. Pareho silang lulong sa droga kaya nakulong sa Maynila.
Umuwi ako ng probinsya at si Lolo Lando na ang nag-alaga sa akin. Nang makasama ko siya, doon ko nalaman na hindi pala talaga madali ang buhay niya sa probinsya. Apo, bakit mo naman ginawa yun? Mawawala na naman tayo ng trabaho niyan eh. Sinaktan mo pa si Boss Paquito. Paano kung ireklamo niya tayo dito? Eh di mas lalo tayong napasama. Hindi po ako nagsisisi sa ginawa kong yon. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na ulitin yon, Lo, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Maling-mali ang ginawa niya sa atin. Tama lang na pumalag tayo para malaman niya na may hangganan ng lahat ng kasamaan. Hindi kung mawalan tayo ng trabaho, maghanap tayo ulit. Apo, hindi mo ko naiintindihan eh. Kapag si Boss Paquito nagsumbong, uhulihin tayo kagad. Apo, pabor ang batas sa mayayaman. Wala tayong laban sa kanya. Kaya dapat Hayaan na lang siya. Pabayaan na lang siya sa pananakit niya sa mga taong nagkakamali. Lo naman, hindi ako papayag na lagi ka na lang sasaktan. Tingnan mo nga itsura mo, oh. Namamagat nagdurugo yung mukha mo. Napayuko na lamang si Lolo Lando at napaupo sa gilid habang nasa daan kami. Alam niya kasing kapag ako ang nasa tama, hinding-hindi ako titigil. Lo, hindi na ito ang panahon na dapat nagpapapil lang tayo. Matuto dapat tayong lumaban. Kasi sa mundong ito, ang mga mahihina ang laging natatalo. Lo, isang malaking kompetisyon ng buhay. Kapag hindi ka naging matapang, may iiwang ka. Huminga ng malalim ang lolo ko. Hindi ko alam kung ano ang naiisip niya. Pero palagay ko, napagtatanto niya na tama naman ang mga sinasabi ko. kung nakapagtapos lang sana ako ng pag-aaral noon at naging abogado, hindi sana ganito ang buhay natin, Apo. Hindi ka sana nadadamay sa pagiging miserable ng buhay ko. Maganda sana ang buhay mo. Mataas sana ang tingin sa atin ng mga tao. Lo, hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay kung papaano natin dadalhin tong hinaharap natin. Isa pa, wala kang kasalanan. May mga parte talaga ng buhay ng tao na hindi pumapabor sa atin ng tadhana. Pero ngayon, gawin natin ang lahat ng makakaya natin para maging maayos ang buhay natin. At huwag na tayong magpapaapi kahit na kailan, Lo. Tumango-tango ang lolo ko. Ngumiti siya ng malapad. Ang ngiting yun ang lagi kong nakikita sa tuwing sinusubukan niya lang na maging masaya. Matapos ang pag-uusap na yon, umuwi na rin muna kami ni Lolo sa bahay naming barong-barong. Kahit sinong magaling na pintor sa mundo, may hirapan yatang ipinta ang bahay namin. Wala kasing maayos na forma. Puro tapal lang ng mga inanod na plywood at yero sa ilog. Ang pinto nga namin, umuuga-uga na. Kaunting lakas lang ng pagkakasara. Para mawawasak na yun, kabanong. Mag-init ka ng tubig. Bibili muna ako ng saging na saba. Ayos lang ba sa'yo na yun ulit ang ulam natin? Tinapik ko si Lolo sa balikat para hindi na siya mag-alala pa sa akin. Ayos lang naman ako, Lo. Mas masarap pa nga yan eh. Pero mas masarap yan, Lo, kapag may bagoong na isda. Mabutit na paalala mo. O sige, lalakad na ako. Bibili rin ako sa talipapa ng ginamos. Umalis na si Lolo. Habang papalayo siya ay nakakaramdam ako ng awa sa kanya. Kahit medyo hirap ng maglakad, pinipilit niya ring magtrabaho. Para sa akin, kabanong, siya ang patunay na may mga tao pa ring hirap sa buhay na lumalaban ng patas. Inasikaso ko na lang ang kaldero na gagamitin ko sa pagpapakulo. Paglabas ko pa lang ng kaldero mula sa loob, dumating na ang kaibigan ko na si Benny. May dala-dala siyang mga plastik. Agad niyang inabot sa akin ang isa. Oh, ano to? Di ano pa? Isda! Galunggong!
Naparami huli ni tatay kanina eh. Kaya yan, naisipan kitang tabihan. Nako, nag-abala ka pa. Nakakahiya naman. Anong nakakaya? Uy, di bagay sa'yo Maya, huwag kang magpanggap. Tsaka, ano ka ba naman? Magkaibigan tayo eh. Kung meron tao na dapat kong bigyan ng isda, ikaw kaagad yun. Maraming salamat tol ah. Ang bait mo talaga sa amin ni Lolo. Alam mo, malaking tulong tong mga isda na lagi mong binibigay. Wala yun. Para ka namang others eh. Malaki rin ang utang na loob namin sa inyo, no? Kung hindi dahil kay Lolo Lando, baka wala na ang tatay ko. Lolo mo lang ang nagmalasakit kay tatay nung naaksidente siya sa motor eh. Kahit na hirap yung lolo mo na makalakad, talagang dinala niya si tatay sa bayan. Hanip, superhero talaga. Siyempre, mabait talaga si Lolo eh. Lalo na sa inyong mabubuti rin ang puso. Teka, paano na naman yung sugat mo sa muka? Huwag mo sabing minaltrato na naman kayo ni Mang Pakito, no? Oo, pre. Pero, alam mo yung ginawa ko? Pinagsasasapak ko yung muka. Ginantihan ko. Yan! Dapat lang yan. Matuto kang gumante, no? Siraulo naman kasi yan eh. Pero tol, bakit ba ayaw na lang sumama kina tatay sa pangingisda? Tol, alam mo naman na kahit gustuhin ko ayaw ni Lolo. Di ba nga may trauma si Lolo kasi sa dagat nalunod yung lola ko? Paano yan? Aalis na kayo kay Mang Pakito. Ganun na nga. Hahanap kami ng bago. Tol, meron akong alam na pwede niyong pagsilbihan ha. Ha? Talaga? Kanino? Kay Doña Tanya, sa Barangay Talon. Kaso ano? May narinig kasi akong haka-haka tungkol kay Doña Tanya eh. Baka hindi mo gugustuhin malaman, tol. Sus, pambihira ka naman oh. Binuksan mo yung ganyang usapan tapos parang ayaw mo namang sabihin. Ano nga? Naniniwala ka ba sa aswang? Ha? Aswang? Medyo, konti lang. Ang sabi, si Doña Tanya, narinig ko sa mga tendera dito sa Barangay Talon na aswang daw yun. Naniwala ka naman. Alam mo naman ang mga tindera sa barangay na yan eh. Mga chismosa yan. Sabi ko lang naman sa'yo para may ideya ka. Malay mo, doon pala kayo mapadpad. Pero, medyo naniniwala ako sa aswang tol eh. Nung bata pa kasi ako, nung nasa Maynila kami, meron kaming nakita dun sa bubong ng kapitbahay naman na nanggal. Yung kalahati lang yung katawan ha. Lumipad nung maramdaman na may nakakita sa kanya. Di ba pre, pahalang yung hati niya sa bewang? Wala bang manananggal na yung hati patayo? Loko, paano naman sila makakalipad ng maayos kapag ganun? Natawa na lang kaming pareho sa kalokohan niya. At dahil wala naman daw siyang gagawin, tinulungan na lang niya akong magsibak ng kahoy. Inabutan din naman ni Lolo na nandoon si Benny. Ayos lang naman kay Lolo kasi hindi naman na ibang tao si Benny sa amin. Matapos maglaga, sinimulan na rin naming magprito. Kasabay namin kumain si Benny pagsapit ng 8:00 ng gabi. Parang perpekto ang gabing yon para sa amin. Kahit napakasimple lang na nakahain sa lamesa. Nagiba ang takbo ng usapan namin nang biglang magtanong si Benny kay Lolo tungkol sa aswang. Halata ko sa mukha ni Lolo ang pagbabago sa kanyang reaksyon. Lolo Lando, di po ba matagal na kayo rito? Noon ba merong aswang sa probinsya natin? Tumigil sa pagmuya si Lolo. Sinipa ko na sa ilalim ang paa ni Benny para awatin siya. Pero hindi siya nakakatunog. Ang totoo niyan, hindi pa ako nakakakita ng totoong aswang. Pero nung araw may isang pamilya raw ng aswang ang nanirahan sa probinsya natin. Sila raw ang parang nagmamay-ari ng probinsyang ito. Wala naman silang binibiktimang tao,
Pero ang sabi, marami silang iniimbitahan na maging katulad nila. Maging katulad nila? Ibig sabihin ano yun? Parang networking? Recruit? Nagpaparami sila nun? Tumpak, yun nga. Totoo ngang may aswang. O sigurado kasi hindi ko naman nakita. Naririnig ko lang sa kwento ng nanay at tatay ko Tsaka matagal na panahon na yon. Kung meron pang aswang ngayon, malamang takot na yun sa dami ba naman ng mga tao dito sa probinsyang to. Pero liblib pa rin naman karamihan sa barangay Lo Hayaan nyo na yung mga aswang-aswang na yan. Kinabukasan ng umaga ay nabulabog ang pagtulog namin ni Lolo Lando. Nasa harapan kasi ng bahay namin si Mang Pakito. Galit na galit, nagsisisigaw. Pinagbababato ang lahat ng mga kagamitan namin na nasa bakuran. Paglabas namin ni Lolo, doon lang namin nalaman na may mga kasama palang pulis si Mang Pakito. Kagaya ng inaasahan ko, inireklamo at sinumbong niya kami. Yan! Silang dalawa yung gumawa sa mukha kong ito. Hindi ako nagpatinag. Ako ang humarap sa kanya at tinayaang nasa likod ko lamang si Lolo. Ikaw ang unang nanakit sa amin. Kung anong nangyari sa mukha mo, ay epekto lang yan ng pananakit mo sa amin. Gumunti lang ako sa kanya. Wala akong kasalanan. Tingnan niyo mukha ko. Ang mukha ng lolo ko. Mas malala pa dito ang ginagawa niya sa amin araw-araw. Sinungaling ka! Kaya nagkaganyan ang mukha niyong dalawa. Dahil may kaaway kayo sa labas. Hindi kayo nakaganti kaya sa akin yung binunton. Ikaw ang sinungaling. Ang galing mo gumawa ng kwento. Kahit natanungin pa natin ang ibang mong tauhan, minamaltrato mo silang lahat. Hindi na nakapagpigil si Mang Pakito. Lumapit siya sa akin at bigla niya akong sinapak sa mukha ng malakas. Hindi ako pumalag. Umasa kasi ako na aawat ang mga pulis. Pero wala silang ginawa. Nakatingin lang sila na parabang nanonood lang ng suntukan sa kalsada. Ang kapal ng mukha mo Ang laki-laki ng pinasasahod ko sa inyo tapos ganito lang ang isusukli nyo sa akin? Sige na, huliin nyo na yung mga yan at ikulong. Marahas kaming dinakip ng mga pulis. Wala na kaming nagawa ni Lolo. Hinayaan na lang namin silang kaladkarin kami paalis. Galit na galit ako ng mga sandaling yon pero wala akong magawa. Sinumpa ko ang sistema sa lugar namin. Dahil kahit si Mang Pakito ang totoong may kasalanan, kami pa ni Lolo ang nadiin. Palibhasa, wala kaming pera na pwedeng ipantapal sa mga pulis sa amin. Agad kaming kinulong nang wala man lang paglilitis na naganap. Iyak nang iyak si Lolo sa loob ng kulungan habang tinatawanan lang kami ng ibang preso. Huwag kang mag-alala, Lo. Makakalabas din tayo rito. Hindi natutulog ang Diyos, Lo. Anong hindi natutulog ang Diyos? Puyat yun kagabi, kababantay sa mga siraulong katulad nyo. Kaya ngayon nyo natutulog. Nagtawanan ng mga preso na puro tatuan ang mga katawan. Aminadong kabado ako sa mga oras na yon. Pero pinilit ko na lang kumalma para kay Lolo. Tumagal din kami ng halos isang araw sa kulungan na yon. 4:00 na kami ng madaling araw pinalaya sa di namin malamang dahilan. Basta ang sabi sa amin ng mga siraulong pulis na nandun, meron daw taong tumubos sa amin. Akala ko noon ay ang tatay ni Benny, pero naisip ko rin na malabo kasi masyadong mahal ang piyansa namin. Lo, may alam ba kayong pwedeng magpiyansa sa atin? Nakatayo kami sa harap ng istasyon habang naghihintay ng tricycle na masasakyan. Pero dahil madaling araw na noon, inaasahan na rin naming wala nang dadaan. Hindi ko rin alam wala naman kasi tayong kakilala na may pera. Tsaka wala naman tayong koneksyon sa malalaking tao. Umiling at bumuntong hininga ang lolo ko. Maya-maya lang, isang kotseng itim ang huminto sa aming harapan. Dahan-dahang bumaba ang bintana at bumungad ang matandang babae na kaedad ni Lolo. Mukhang mayaman, maraming suot na kwintas na kumikinang-kinang. Sa itsura ng mukha niya ay masasabi na naming marami talaga siyang pera. Lando at Sebastian, tama ba?
Nagkatinginan kami ni Lolo habang nagtataka kung papaano kami nakilala ng matandang yon. Eh kami nga ho. Bakit ho? Anong kailangan nyo sa amin, madam? Sakay, Ano ho? sumakay na kayo dahil wala nang masasakyan ngayon. Sigurado ho ba kayo? Lo, payag ka ba dyan? Parang modus yan eh. Shh! Huwag ka magsalita ng ganyan. Nagmamagandang loob ang tao eh. Kung sasakay kayo, sasabihin ko kung sino ang nagpiyansa sa inyong dalawa. Hinila na ako ni Lolo na lumapit sa sasakyan. Agad naman kaming sumakay. Pinaandar agad na matandang babae ang sasakyan. Mawalang galang na po, madam. Pero sino ho ba kayo at bakit nyo kami kilala? Ako ang nagpiyansa sa inyong dalawa. Pero maya-maya na kayo magtanong kung bakit kapag nakarating na tayo sa destinasyon natin. Hindi na lang kami nagsalita ni Lolo. Pero aminado ako noong mga sandaling yon na unti-unti na akong kinakabahan. Nagtataka nga ako kung bakit parang magaan ang kalooban ni Lolo sa matanda. Samantalang parang yun naman ang unang beses na nakita namin ang matandang yon. Hindi naman kalayuan ang biyahe namin dahil sa barangay Talon lang naman ang tinigilan namin. Doon ako nagkaroon ng kutob kung sino ang matandang kasama namin. Pumasok kayo. Halos tumingala na ako sa laki ng bahay sa harapan namin. Muntikan pa akong mauntog sa gate habang papasok kami. Pagkarating namin sa sala ay maingat kaming umupo sa malambot na sofa. Sa kabila naman ay ang matandang babae na nagsinyorita pa ng upo. Tumingin muna siya sa amin. Parang sinusuri niya ang pagkatao namin ng lolo ko. Mawalang galang na po talaga. Pero bakit nyo po kami pinapunta rito? At sino po ba talaga kayo? Ako si Madam Tanya. Ako ang pinakamayamang tao dito sa Barangay Talon. Kayo po pala yung naririnig-rinig ko sa usapan. Na ano? Na isa akong aswang? Parang gano'n na nga po. Naniniwala ba kayo sa mga haka-haka na yon? Ako po kasi, madam, naniniwala lang ako kapag nakita ko na mismo. Ikaw, binata. Medyo naniniwala rin po ako sa aswang. Pero gaya ng lolo ko, kailangan ko rin ng patunay. Papaano kung malaman yung dalawa na totoo ang mga naririnig ninyo? Na totoong aswang nga ako? Hindi kami nakapagsalita ni Lolo Cabanong. Pareho kaming natameme. Bigla na lang tumawa ang matandang babae na si Doña Tanya. Para na siyang mababaliw. Tumigil lang siya matapos ang halos 20 segundo. Bakit po kayo tumatawa? Natatawa lang ako sa mga tao. Hindi ko inakala na dahil lang sa isang tsismis, kakalat ang paniniwalang ako ay isang aswang. Nakakaawang mga tao. Mabilis mauto. Hindi po talaga kayo aswang, madam. Bakit? Kinakabahan ba kayo? Hindi naman ho. Pero bakit nyo ba kami dinala rito? At sino po ang sinasabi nyong nagpiyansa sa amin? Ngumiti ang matanda at naglabas ng isang sigarilyo at sinindihan. Ako ang taong nagpiyansa sa inyong dalawa. Bakit naman? Kilala nyo po ba kami? May nagrekomenda sa akin na nagtatrabaho raw kayo bilang mga utusan. Balita ko, kakaiba ang dedikasyon ninyo sa pagiging utusan. Iyon po bang dahilan kung bakit niyo po kami inilabas ng kulungan? Ang dahilan ay may ipapagawa ko sa inyo. Isang mabigat na utos. Na kapag nagawa ninyo, bibigyan ko kayo ng malaking pera. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Lando. Pero napaisip lang ako. Alam kong hindi basta-basta ang utos na yon kung malaking pera ang isasahod niya sa amin. Pero ano bang ipapagawa niyo sa amin? Kailangan niyong kunin ang apo ko sa mga aswang. Halos ilang minuto kaming nakatinginan ni Lolo. Akala namin noon, naglolo ko o nagbibiro lang si Doña Tanya. Pero
wala akong nakitang bakas ng pagbibiro. Sobrang seryoso na mukha niya. Madam, hindi naman sa pang-aano, pero hindi naman ho kayo seryoso, ano? Kaya iniisip ng mga tao na aswang ako dahil aswang ang mga kamag-anak ko sa father side ko. Pero purong tao ang dugos ng sa mother side. Sa awa ng Diyos, hindi ko minana ang dugo ng tatay ko. Kaya ito, isa lang akong normal na tao. Normal din ang nabuo kong pamilya. Nagkaanak ako. Wala ni isa sa kanila ang may dugong aswang. Nalaman ng iba kong kapatid na may naging apo ako na babae. Tugma ito sa propesiya ng angkan namin, na ang ikaunang apo na babae ng bunsong anak ng tatay ko, yun ang magiging alay para mas tumibay at lumakas pa ang angkan ng mga aswang. Para na rin mas maging immortal pa ang mga aswang. Sandali lang ho Ikaunang apo na babae ng bunsong anak ng tatay nyo? Ikaw yung bunsong anak ng tatay nyo. Tapos, yung apo mong babae na kinuha nila, yun ang ikaunang apong babae sa buo ninyong angkan? Oo, tama ang pagkakaintindi mo. Kaya nga kailangan makuha si Aliyah roon. 4 na taon na rin kasi siyang naroon. Teka, sandali Kung 4 na taon na siya roon, edi aswang na rin siya. Hindi nila gagawing aswang si Aliyah. Natuklasan kasi nila na mas epektibo kung tao lang ang alay nila. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin siyang tao. Malapit na ang 18 kaarawan ng apo kong si Aliyah. 1 linggo na lang. Sa mismong kaarawan niya, yun din ang araw na iaalay na siya. Kaya nakikiusap ako sa inyo na tulungan niyo ako. Mawalang galang na rin po. Alam kong nangungulila po kayo sa apo nyo. Pero bakit kami po napili nyo? Wala naman po kaming kaalaman sa mga aswang-aswang na yan. Hindi naman kami albularyo o ano paman. Simpleng mamamayan lang po kami. Bakit po hindi kayo lumapit sa mga pulis? Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga pulis. Pero hindi rin naman ako pinaniwalaan. Wala ni isa sa kanila ang naniniwala na may aswang. 1 taon na rin akong naghahanap ng mga manunugis o albularyo. Ngunit wala akong mahanap. Kaya niyo po ba kami pinili kasi alam niyong kailangan namin ng pera? Hoy, apa? Hindi dahil sa pera. Matagal ko na kayong binabantayan. At dahil doon, nalaman ko kung gaano kayo naging dedikado sa ginagawa ninyo. Alam kong delikado itong ipinagagawa ko sa inyo. Kaya bibigyan ko kayo ng oras para makapag-isip. Pero sana pumayag kayo. Wala na akong malalapitan pang iba. Maraming salamat sa oportunidad, madam. Pero, ayan nyo. Pag-iisip muna kami, ha? Walang problema sa akin. Siya nga pala. Pakiusap ko lang na sana walang makakaalam ng mga pinag-usapan natin. Sige. Makakaasa ho kayo. Paano ho? Mauuna na muna kami, ha? Mag-uumaga na rin Maraming salamat. Hindi ko na kayo mahahatid pa. Maraming salamat po ulit sa pagpiyansa. Tumango na lang ang matanda at lumabas na rin kami sa malaki niyang bahay. Habang naglalakad kami ng lolo ko, ay pareho lang kaming tahimik. Parang ang hirap iproseso sa utak namin ang lahat ng sinabi ng donya. Naniniwala naman na kami, pero masyado kaming nabigla. Hindi namin inaasahan na may katotohanan pala ang tungkol sa mga aswang. Lo, ano po sa tingin nyo? Kailangang pag-isipan natin na maayos to, apo. Tandaan mo, ha? Mga aswang ang makakalaban natin kung sakali. Delikado. Peligroso. Yun din naman ang iniisip ko Kaya sa tingin ko, kailangan talaga nating magnilay-nilay.
May 1 linggo na lang bago raw ang pag-aalay. Ay, Diyos ko. Bigla tayong naipit sa sitwasyon na ito. Nang makarating na sila sa kanilang bahay at natanaw nila si Benny na nasa bakuran nila habang nagsisibak ng kahoy, napatigil ang binata nang makita silang paparating. Nabalitaan ko nangyari sa inyo eh. Mabuti naman at nakalabas na kayong dalawa. Sira ulo talaga yung si Mang Pakito. Oh. Dapat yan talaga, tinatanggalan ng ulo eh. Ayos lang kami. Mabuti na lang at may nagmagandang loob na palayain kami. Ay teka, bakit ka nga pala nagsisibak? Hinihintay ko kasi kayo kagabi pa eh. Naiinip lang ako kaya nagsibak-sibak na lang ako. Bakit tol? May sasabihin ka ba sa amin? Baka pwede nyo akong isama sa mga lakad nyo. Kailangan ko rin kasi ng pera eh. Si Papa kasi nasa ospital. Oh, bakit tol? Anong nangyari kay Tito Ben? Kidney tol. Nadali yung kidney kakainom ng alak at kung ano-ano pa. Kaya nga, kailangan ko ng pera eh. Kasi sabi sa ospital, kailangan maagapan. Kailangan maoperahan at matanggal yung mga bato. Kasi baka raw maging cancer tol. Ikinagulat namin ni Lolo ang sinabing yun ni Benny. Nakatinginan kaming dalawa. Nung oras na yon, alam na kagad namin na meron na kaming dahilan para tanggapin ang offer ni Doña Tanya. Pumasok kami sa loob ng bahay. Doon na namin pinaliwanag kay Benny ang mga nangyari sa amin hanggang sa alok sa amin ni Doña Tanya. Hindi siya makapaniwala. Muntikan pang marinig sa labas ang usapan dahil sa gulat niya. Bali, hindi talaga aswang ang Donya? Yung sa side lang ng tatay niya? Tapos, kailangan nyo iligtas yung apo niya sa mga kaangkan niyang aswang at babayaran kayo? Oo, ganun na nga. Hindi nga rin kami makapaniwala ni Lolo eh. Kahit na hanggang ngayon alam mo yun, parang panaginip lang na may ipagagawa siya sa amin na alam naming delikado. Anong desisyon nyo? Tinanggap nyo ba? Ang sabi namin sa kanya, pag-iisipan namin. Pero ngayon, nabuo na ang desisyon namin ni Sebastian. Babalik kami kay Doña Tanya at tanggapin na namin. Gusto namin makatulong sa pagpapagamot ni Tito Ben eh. Munti ka nang maiyak si Benny nang marinig niya ang sinabi ko. Totoo ba yan, Tol? Naiiyak naman ako dyan. Tol, parang pamilya na rin tayo. Hindi na iba si Tito Ben sa amin. Lalo na sa akin na parang tinuring niya na rin ako na anak kapag nandun ako sa inyo. Isama niyo ako. Pero iho, delikado eh. Tsaka, tsak na mag-aalala si Tito Ben kapag nalaman na nasa panganib din ang buhay mo. Tol, Lolo Lando, hindi niyo po naitatanong. May mga alam ako sa aswang. Kaya kung sasama ako, malaking may tutulong ko sa inyo. Nako, sigurado ka pa riyan. Ayaw ko naman po na kayo ang magdala ng bigat sa problema ko eh. Gusto ko na paghirapan ko rin yung bagay na para sa tatay ko. Lo, ang mas magiging mabigat ang kalooban ni Benny kung hihintayin niya lang tayo na makabalik. Hayaan na lang din natin siyang sumama. Di kung ganon, wala namang problema sa akin. Mas marami, mas maganda. Nagkasundo kaming tatlo. Pinag-usapan namin ng mga bagay na nalalaman ni Benny tungkol sa mga aswang. Saka ko lang nalaman na noon pa pala interesado si Benny sa mga nilalang na yon. Inamin niya rin sa akin na bata pa lang ay nagbabasa-basa na siya ng mga tungkol sa aswang. Kinagabihan, muli kaming nagtungo sa Barangay Talon para bumalik sa bahay ni Doña Tanya. Sa aming paglalakad, nakasalubong namin sa daan si Mang Pakito. Sumusuka-suka siya sa daan. Pero hindi naman siya mukhang lasing. Parang namumula lang ang mukha niya. Tapos bagyaring naglalaway-laway. Walang iya kayo. Paano kayo nakalabas ha? Hindi na lang namin siya pinansin.
Pero sinundan niya pa talaga kami kaya hindi ko na napigil ang sarili ko na sagutin siya. Mga ampas lupa, tinatanong ko kayo, paano kayo nakalabas ng kulungan, ha? Pinakulong ko na kayo, ha? Kasi alam ng Diyos na wala kaming ginawang masama. Wala kayong ginawang... ha? Tumigil si Mang Pakito. Suminghot-singhot siya. Hanggang sa mapalapit na siya sa kinatatayuan ni Benny. Inamoy-amoy ni Mang Pakito ang dalang maliit na bag ni Benny. Nagtaka kami nang bigla na lang siyang tumakbo palayo. Nakahawak siya sa ilong niya. May naamoy siya sa'yo, tol. Pero hindi ka naman mabaho ah. Ano ba yan nasa bag mo? Chili garlic lang. Yung bawang na dinikdik tapos inaluan ng sili. Inalo-halo sa sausawan. Hayaan nyo na siya. Ang mahalaga, wala na siya sa buhay natin. Tara na, at maglakad na ulit tayo. Naghihintay na sa atin ang Donya. Binilisan na namin ang paglalakad dahil baka abutan kami ng malakas na ulan. Nang makarating kami sa bahay ni Doña Tanya, agad naming pinindot ang doorbell. Siya lang talaga nakatira mag-isa sa malaking bahay na yan? Oo, tol. Wala naman kasi kaming nakita na may iba siyang kasama eh. Pero ang balita ko kahit ganyan si Doña Tanya, marami ang koneksyon. Kaya, huwag kayong loloko-loko. Mukha siyang mabait pero hindi pa rin natin siya kilala, ha? Mga ilang sandali lang, bumukas na rin ang gate. Bumungad sa amin si Doña Tanya na bakasang tuwa sa muka. Mabuti naman at bumalik kayo. Halik kayo, pumasok na kayo sa loob. Tamang-tama, naghanda ko ng pagkain. Maraming nakalatag na pagkain sa mahabang lamesa sa dining room. Naluha ako sa mga nakita ko. Halos lahat ng nasa hapagkainan ay yung mga hindi pa namin nakakain. Tol, makakakain na rin ako ng hindi isda. Umupo na kami sa harapan ng lamesa. Sinimulan agad ni Doña Tanya ang usapan. Maraming salamat sa pagbabalik ninyo. At dahil bumalik kayo, iisipin kong tinatanggap nyo ang alok ko. Pero sino itong kasama ninyo? Madam, kaibigan ng apo ko. Parang apo ko na rin. Nagkataon na kailangan niya rin ng perang pampaopera sa tatay niya kaya isinama na namin. Unang-una sa lahat, madam, humihingi ako ng paumanhin dahil isa ako sa naniwala noon na aswang kayo. Sorry po. Pero makakaasa po kayo na mapapakinabangan niyo po ako para mailigtas ang apo ninyo. May mga nalalaman po ako tungkol sa mga aswang. Sige, pumapayag na ako na kasama ka. 3 kayong magliligtas sa apo ko. At kapag nagtagumpay kayo, ibibigay ko ang nararapat na gantimpala para sa inyo. Pero bago kayo lumakad, kailangan nyo munang aralin ang iba pa tungkol sa mga aswang. Sumunod kayo sa akin. Nagtayuan agad kami. Mamaya na pala. Kumain muna tayo. Umupo ulit kami. Akala ko, hindi ko na matitikman itong mga to, tol. Tahimik lang kaming kumain. Makalipas lang ang ilang sandali, niyaya na rin kami ni Doña Tanya na pumunta sa tinuturing niyang basement. Dinala niya kami sa tinuturing daw na taguan ng kanyang asawa. Di namin nalaman na ang naging asawa pala niya ay isa palang magaling na manunugis ng aswang. Namamangha kaming napapatingin sa mga nakasabit at nakadikit sa pader na kagamitan. May maliit na librarya din doon na may mga librong kulay itim. Ito ang silid ng aking asawa nung nabubuhay pa siya. Nilalabanan niya ang mga aswang noong araw. Kabilang naroon ang angkan ko sa side ng tatay ko. Kung hindi niyo po mamasamain, nasaan po ang asawa niyo? Dahil patay na siya, malamang nasa sementeryo na. Ay, pasensya na po. Ang ibig ko pong sabihin, ano po ang kinamatay niya? Huminga ng malalim si Doña Tanya. Kinuha niya pa ang isang itak na may kalawit sa dulo.
Makintab pa ang itak kaya kita namin ang mga disenyong guhit sa lapad nito. Ito ang huling armas na ginamit niya noong umuwi siyang naghihingalo. Pinaslang siya ng mga kapwa niya manunugis. Kasi akala nila, aswang ang asawa ko. Yun ay dahil aswang ang angkan ko. Iniisip nila na pati kaming dalawa ay aswang na din. Isa yon sa pinagmulan ng mga haka-haka tungkol sa akin. Nasaan naman ang mga anak mo? O yung mga magulang ng apo mong bihag na mga aswang? Pinalis ko ang iba kong anak dahil sa mga aswang. Ang mga magulang naman ni Aliyah ay nasa ibang bansa. Matagal na silang hindi umuuwi. Wala na rin akong balita sa kanila. Pagod na po ba si Aliyah? Uy, maya ka nga. Ngumiti si Doña Tanya. Napapakamot na lamang ako dahil sa kahihiyan. Maganda ang apo ko. Sa sobrang ganda, hindi siya papatol sa'yo. Napahawak sa dibdib si Benny at napakapit pa sa akin. Grabe naman po kayo sa akin. Hindi naman po ako pangit ah. Huwag ka mag-alala. Biro lang yon, iho. Pero tandaan mo, ang biro ay parang totoo rin. Nagtawanan na lang kaming apat. Pero muli kaming sumeryoso nang madako na ang tingin namin sa mga libro. Hindi ko kayo pasusugurin sa mga aswang na angkan ko nang wala kayong kaalaman. Kaya naman gusto ko sanang basahin niyo muna ang mga librong yan. Pag-aralan niyo. Yan ang mga librong binabasa ng asawa ko noon. Kailangan matutunan niyo ang mga nandyan dahil 1 linggo na lang ang natitirang araw. Lumapit kami sa mga libro at isa-isa namin binuklat yon. Sa librong kinuha ko, nakita ko roon ang iba't ibang uri ng aswang at kung saan sila dapat patamaan para mas madali silang mapaslang. Naroon din kung papaano hinahawakan ng tamang itak, pana o kaya ang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Paano? Maiwan ko muna kayo. Basahin niyo lang yan dito. Dito rin po ba kami matutulog? Oo, para hindi na rin kayo mapagod kakabalik-balik dito. Lumabas sa matanda. Naging abala naman kami sa pagbabasa ng mga libro. Lahat kami ay pare-parehong mabagal magbasa. Kaya kalahati pa lang ng libro ay inabot na kami ng siyam-siyam. Nakatulog na lang si Benny at Lolo Lando. Ako na lang ang nanatiling mulat noong mga oras na yon. Nang makaramdam ako ng uhaw, umakyat muna ako at nagtungo sa sala. Wala si Doña Tanya roon. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Papunta na sana ako sa kusina nang biglang masilip ko sa labas na may lalaking nakatayo roon. Maliwanag doon, kaya nakita ko nakakaiba ang kanilang mga muka. Mabilis akong napayuko. Tinatawag nila si Doña Tanya. Maya-maya lang, nakita kong bumaba na ang Donya. Nakita niya ang nakaupo sa gilid ng pintuan at bintana. Gumapang kang papunta kusina. Bilis! Mga kamag-anak ko mga yan. Mga aswang sila. Nataranta ako. Para akong sundalong gumapang sa sahig. Wag lang akong makita ng mga nasa labas. Pagkarating ko ng kusina, nagtago agad ako sa ilalim ng lamesa. Mabilis ang tibok ng puso ko. Kabadong-kabado ako ng mga oras na yon, Kabanong. Mula sa kusina, rinig ko ang usapan nila Doña Tanya dahil may kalakasan ng pagsasalita nila. Sobrang tahimik na rin kasi noon. Base sa usapan nila, iniimbitan nila si Doña Tanya na maging aswang na rin. Pero hindi pumapayag ang Donya. Ibalik niyo ang apo ko. Nakikiusap ako sa inyo. Pero kahit na anong pagmamakaawa ni Doña Tanya, hindi siya pinakinggan ng mga kalalakihan. Sa halip, nagbanta pa ang mga yon na kapag hindi siya sumali sa pagiging aswang, pupwersay nila si Doña Tanya sa susunod. Umalis na ang mga lalaki. Tulala naman pumasok si Doña Tanya sa sala. Umupo siya sa sofa na magulo ang isip. Doña Tanya, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako.
Magpasalamat tayo dahil hindi nila kayo naramdaman sa pamamahay ko. Huwag ko kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para mailigtas ang apo ninyo. Maraming salamat. Sana'y magtagumpay kayo. Buong akala namin ay nakalis na ang mga aswang. Pero nagulat na lang ako nang marinig kong may mga paparating ulit. Mabilis akong tumakbo sa likuran ng sofa kung saan nakaupo si Doña Tanya. Maging siya ay nataranta rin. Pumasok ang mga aswang sa sala. Naririnig ko pa na parang meron silang inaamoy. Kung ano man ang naaamoy nyo, amoy yan ng taong nag-deliver dito ng tubig. Nagdahilan na lamang si Doña Tanya para hindi na maginala ang mga aswang. Naging epektibo naman yon dahil tuluyan na rin umalis sa mga aswang. Napahawak na lamang si Doña Tanya habang ako naman ay hinihingal dahil sa kaba. Matapos yon ay bumalik na rin ako sa basement. Itinulog ko na lang din yon nang maging kalmado na rin ang kalooban ko. Mabilis na lumipas sa mga araw. Unti-unti na rin naming nakakabisado ang mga nakalagay sa libro. Sinubukan din naming praktisin ang mga armas na naroon. Sa awa ng Diyos, kahit na papaano ay natututo naman kami. Umuwi kami sa amin pansamantala. Bungad pa lang namin sa barangay, kumakalat na ang tsismis tungkol kay Mang Pakito. Totoo ba yun? Si Mang Pakito? Parang nababaliw? Yun naman ang sabi ng mga tsismose. Malay ba naman natin kung totoo? Di ba, nung uli natin siya nakita parang may kakaiba na talaga sa kanya. Oo nga Para siyang wala sa sarili na hindi mo maintindihan. Hindi naman siya lasing. Para man na yan sa kanya. Buti nga sa kanya yun kasi napakasamaan ng ugali. Uy, huwag kang ganyan ha. Kahit na masama ang ugali ng isang tao, hindi dapat tayo natutuwa sa pagiging miserable ng iba. Bilib ako sa iyo, tol Napakabait mo. Kahit hindi naging mabuti sa iyo yung tao. Turo sa akin yan ni Lolo Lando. Pero tandaan mo may hangganan ng kabaitan. Dapat alam mo kung kailan ka magiging masama. Loko ka talaga, tol. Isang araw, bagong 18 kaarawan ni Aliyah, ay nagbalik kami sa bahay ni Doña Tanya. Yun ang huling araw na makakausap namin ng Doña. Dahil kinabukasan nun ay lalarga na kami. Hindi ko may kakaila na kabado ko sa gagawin namin. Di hamak na utusan lang naman kasi kami ni Lolo Lando noon. Hindi namin inakala na darating ang araw na may kailangan kaming iligtas na tao. Inihanda ko na ang lahat ng gamit na dadalhin ninyo. Bukas din ang hapon, may susundo sa inyo rito na taong inarkila ko para ihatid kayo sa mismong gubat na dadaanan ninyo. Lando, Sebastian at Benny, mag-iingat kayo. Lahat ng mga kinausap kong tao at binayaran ko noon, hindi na nakabalik. Kaya sana ay may binayaran na kayo noon para iligtas si Aliyah? Bakit hindi nyo kagad sinabi sa amin na hindi na sila nakabalik? Ang bira naman, no? Patawarin nyo ako. Natakot ako na baka bigla kayong matakot at umatras. Ngayong marami na kayong alam, alam kong malabo na kayong umatras. Dahil yung mga nauna sa inyo ay hindi naman talaga sineryoso ang pag-aaral. Hindi mo naman kailangan mag-alinlangan. Sabihin mo man o hindi yan, tutuloy pa rin kami. Higit sa pera tapat din kami ng apo ko sa trabaho bilang utusan. Tama si Lolo. May paninindigan kami. Hindi kami umatras ng basta-basta. Totoo po yan. Kilala ko na silang dedikado sa trabaho. Kung ganun wala na palang dapat akong ikabahala. Maraming salamat. Ngayon, ibibigay ko ang kalahati ng bayad ko sa inyo para na rin may panggastos kayo. Inabot ni Doña Tanya ang tigi-isang sobre sa amin. Naku, maraming salamat po. Tamang-tama, may pambabayad na rin kami sa check-up ni tatay. Baka sa susunod na araw maoperahan na siya.
Kaya dapat makauwi tayo kagad ng ligtas para makita mo pa yung tatay mo. Nagtawanan na lamang kaming apat ng mga sandaling yon. Pagkatapos, sinumulan na rin naming maglakad paalis. Pupuntahan lang sana namin ng tatay ni Benny pero may nangyari pang hindi namin inaasahan. Sigurado ka ba, Tol, na mas mabilis tayo makakarating sa inyo kung dito tayo dadaan? Liblib na ito oh. Oo, tol. Dalas ako dito noong kumukuha pa ako ng mga tuyong kahoy. Huwag ka mag-alala. Tanghali naman kaya matatandaan ko pa yung daan. Naglalakad kami noon sa kagubatan na papunta raw sa barangay namin. Ayon kay Benny, ang daan daw na yon ay regular na ginagamit ng mga tao noon. Pero sa hindi mapaliwanag na dahilan, bigla na lang daw isinara ng mga magsasaka. Malapit-lapit na tayo, tol. Lolo Lando. Ano? Kaya pa ba, tol? Abay loko to ah. Anong tingin mo sa akin? Rayumahin? Hindi biro lang Magpapatuloy na sana kami ulit nang makarinig kami ng parang taong gigil na gigil. Yung bang parang may galit na galit. Pero ilang sandali lang ay narinig na lang namin na parang bigla na lang yung naging mabangis na hayop. Umaangil na parang leon. Maraan kaming naglakad. Iningatan namin ng pagyakbang para hindi kami makalikha ng ingay. Walang maingay Malakas ang kutob ko na aswang yun. Aswang? Ang haning tapat may aswang? Ay mga aswang na bawal sa sikat ng araw. Pero meron din namang aswang na pwede. Hinanap namin kung saan nagmumula ang angil. Hanggang sa nakita na namin kung sino ang nilalang na yon. Nanlaki ang mga mata namin nang makitang si Mampakito ang nilalang na yon. Napalingon din siya sa direksyon kung saan kami nakasilip. Nung una, nagtaka kami kung papaanong naging aswang si Mampakito. Kaya sandali pa kaming napako sa kinatatayuan namin. Dahan-dahang binitiwan ni Mampakito ang kambing na kinakain niya. Duguan ang kanyang bibig. Hawak-hawak niya pa ang natuklap na balat ng kambing. Lando? Aswang ka pala, Pakito? Hinugot kagad namin ni Benny ang itak sa tagiliran namin. Nag-aktong lalapit na siya sa amin ay umamba kami ng taga sa kanya. Hindi ka pa pala baliw. Naging aswang ka pala. Hindi ko alam kung paano ako naging ganito. Pero ang sarap sa pakiramdam. Parang magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Tumawa pa siya ng mahina. Sobrang saya niya sa kinahinatnan niya. Huwag kayong mag-alala. Wala akong pakialam sa inyo ngayon. Uunahin ko ang mga mahihina. Hindi mo magagawa yan. Ipagkakalat namin sa buong barangay na ikaw ay aswang. Ipagkakalat? Uli ka na dahil alam na nilang lahat. Tumawa ng malakas si Mampakito at saka gumapang na rin palayo. Hila-hila niya ang kawawang kambing. Nagmamadali kami makaalis noon. Nung makarating na kami sa bahay nila Benny, naabutan naming si Mampakito ang usapan ng mga naroroon. Ang sabi-sabi, mula nang unti-unting malugi ang kabuhayan ni Mampakito, nagbago na yon. Hanggang sa tuluyan na raw naging aswang. Walang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari. Basta isa lang ang palagay ko noon. Nagpayanggaw si Mampakito. Dahil halos ng taga-barangay ay alam na ang nangyari kay Mampakito. Naging alerto ang bawat isa. Nakahanda ang bawat kabahayan sa maaaring gawing panggugulo ng aswang. Ngayong gabi, magbabantay tayo sa barangay. Hindi natin pwedeng hayaan si Pakito na makapambiktima ng tao. Iniisip ko, paano bukas kapag umalis na tayo dito? Wala tayong magagawa. Kailangan nating unahin ang pinagagawa ni Doña Tanya. Bumuntong hininga na lamang si Lolo at Benny. Naglibot-libot kami sa barangay nang sumapit ang gabi. Ganon din naman ang mga tanod na bigla na lang ding naniwala sa aswang. Halos 3 oras kaming nag-abang kay Mang Pakito, pero hindi naman siya nagpakita pa. Kinabukasan,
Inihanda na namin ang mga sarili namin. Yun na ang itinakdang araw para puntahan namin ang kinaroroonan ng apo ni Doña Tanya. Dala-dala na namin ang mga gamit na mismong ginamit din ng dating manunugis. Pinag-aralan naman namin kung papaano gamitin ang mga yon. Pero iba rin talaga kapag gagamitin mo na siya sa aktwal na laban. Ano, handa na ba kayo? Ako, handang-handa na. Naglagay pa si Lolo ng kulay itim na panyo sa ulo. Para na talaga siyang kagaya ng mga lihitimong manunugis ng aswang. Handang-handa na rin ako. Basta, focus lang tayo kung anong napag-usapan. Basta tandaan nyo lang ang mga paalala ko ha. At syempre, yung mga napag-aralan natin. Tinapik ko si Benny sa balikat sabay nakipag-apir. Sapat naman na siguro yung ilang araw na pagsasanay natin. Ano, Lo? Hindi sumagot si Lolo habang naglalakad na kami papasok ng gubat. Bago kami tumungo roon, napansin ko na talaga na parang kalmado lang si Lolo mula ng umpisa. Parang wala man lang siyang nararamdaman na kaba. Apo, tama ba itong dinadaanan natin? Nandito na tayo sa ilog, oh. Tiningnan ko ang mapa. Tinapatan pa ni Benny ng ilaw para mas makita ko. Tama naman po yung dinaanan natin. Sabi rito, pagdating natin sa ilog, kakanan tayo. Kailangan natin makita yung malaking puno ng akasya. Ang pangit naman ng pagkakagawa ni Doña Tanya ng mapa. Pero, naiintindihan mo pa rin? Wala naman ako magagawa eh. Kailangan pilitin kong maintindihan. Tinawid namin ang ilog. Medyo malakas-lakas ang agos kaya medyo nahirapan kami. Buti na lang ay nakakita kami ng nakabagsak na kawayan doon. Sinunod namin ang nakalagay sa mapa. Pero bago kami makarating sa puno ng akasya, naramdaman na namin na may sumusunod sa amin. Kalmado lang kaming nakikiramdam. Hindi kami tumigil sa paglalakad. Nagtuloy-tuloy lang din ang naririnig namin mga yabag dun sa paligid. Hindi siya nag-iisa. Pwedeng 2. Pwedeng 3. Kaya, maghanda kayong 2. Kaunting lakad pa, bigla na lang may humila sa akin. Matalim ang kuko na bumaon sa braso ko. Hindi ko nagawang tagain ang aswang sa sobrang bilis ng mga nangyari. Kumapit ako sa halamanan. Pilit din naman akong hinihila ni Benny pabalik. Maya-maya pa, nakita na lang namin si Lolo Lando na pinagtatataga ang nasa halamanan. Narinig namin na parang umaray ang isang aswang. Nabitiwan ako agad kaya dali-dali akong nakatayo. Maraming salamat, Lo. Ang galing mo. Sabihin mo nga sa amin, Lo, matagal ka na bang marunong humawak ng itak? Ano ka ba? Matagal na ako nagsisibak ng kahoy, no? Bakit ganyan ang tanong mo? Napakamot na lamang ako sa ulo at nagdikit-dikit na kami. Muli namin pinakiramdaman ng paligid. Narinig pa rin namin na nakamasid pa rin sila sa amin. Meron sa taas ng puno at meron din naman sa likuran ng matataas na halamanan. Ang aswang! Lumabas na kayo riyan! Walang mangyayari kung maghihintay lang kayo ng tamang pagkakataon para umatake. Sige na! Ipakita nyo ang bangis ninyo! Uy, Lo, bakit hinahamon mo pa? Lolo Lando, mukhang dumoble po yata tapang nyo ah. Ano pong nakain nyo? Naka-energen ba kayo? Wala na kaming nakuwang tugon kay Lolo Lando. Naalarma kami nang marinig ang mga kaluskos. Mahigpit ang hawak namin sa mga itak. Hindi nagtagal ay naglundagan na sila. Hindi na namin nagamit ni Benny ang mga pinag-aralan naming galaw. Basta na lang kami tumataga ng tumataga. Sa sitwasyon na yon, napagtanto namin na talagang iba ang pakiramdam kapag kaharap na ang kalaban. Kainis, wala akong tinatamaan. Ako rin eh. Kainis talaga oh. Akala ko madali lang. Unti-unti na kaming napapalibutan ng mga aswang hanggang sa mapadikit na kami sa puno. Ayong 2, ilawan nyo lang ng maayos ang mga aswang na ito. Bakit, Lo?
Anong gagawin nyo? Ano pa? Tutudasin ko ang mga to para makapagpatuloy na tayo. Ayos ka, Lo, ah. May kaunti ka rin palang yabang. Nabigla kami sa ginawa ni Lolo. Nilapitan niya ang aswang at winasiwas ang itak sa ere. Mabilis niyang nailagan ng bawat pag-atake ng mga aswang. Sobrang layo ng galaw niya kumpara nung nagpa-practice pa lang kami. Sa isang iglap lang, napabagsak ni Lolo ang mga aswang. Isa na lamang ang natira na nagtangkapang tumakas. Pero pinukulan lang yon ni Lolo Lando ng kutsilyo. Ilang segundo pa kaming natameme ni Benny. Para kaming nakakita ng isang bida sa pelikula na nagpanggap lang ng walang alam. Lo, bakit ang galing niyong lumaban? Lolo ba talaga kita? Sino ka ba? Anong sino ka ba? Nababaliw ka yata. Malamang ako ito, ang lolo mo. Paano mo nga natalo yung mga aswang? Buong akala namin wala kang alam eh. Tinago ko talaga ang katotohanan sa inyo. Dahil nag-iingat ako na baka kapag sinabi ko sa inyo madulas ang dila nyo kay Donya. Madadaldal pa naman kayo. Pero bakit ayaw po ninyong malaman ni Doña Tanya ang tungkol sa kausayan nyong yan? Isa akong manunugis. Nang makilala ko si Doña Tanya, doon ko nalaman na magkakilala pala kami ng asawa niyang si Tibor. Kasama ako sa mga pumaslang kay Tibor. Kaya hindi pwedeng malaman ni Donya kung ano ako noon. Parang sasakit ang ulo ko noon sa pinagsasabi ng lolo ko, Kabanong. Hindi ako makapaniwala na sa tagal na naming magkasama, may itinatago pala siyang ganoong klaseng lihim. Kung ganun bakit nyo pinaslang ang asawa ni Doña Tanya? Hindi sinabi sa inyo ni Doña Tanya ang totoo. Naging aswang ang asawa niya dahil sa ininom nitong lambanog. Malakas kasing uminom yun noon. Bagay na nakita ng aswang na kahinaan niya. Nang madiskubre ni Tibor na aswang siya, nakiusap siya sa amin na sa oras daw na hindi na niya kilala ang sarili niya, paslangin na namin siya kesa makasakit siya ng ibang tao. Sinunod namin yung kahiligan niya. Doon nagalit sa amin si Doña Tanya. Hindi niya matanggap na ganoon ang sinapit ni Tibor. Pero sa kabila ng lahat, alam niya na tama ang ginawa namin. Sadyang hindi niya lang kinaya ang nangyari. Kung tanggap naman pala niya ang nangyari, bakit kailangan mo pang itago ang tungkol sa pagiging manunugis niyo? Dahil ayaw kong mabuhay muli sa puso niya ang galit niya sa mga manunugis. Bilang paggalang na rin sa nararamdaman niya. Ay, ang kwalipikado pala ng mga nakaraan nyo Ikaw, Lolo Lando, may tinatago ka palang ganyan, Baka mamaya niyan, may iba ka pang sikreto, Sakali mang malaman ni Doña Tanya na isa ka sa mga manunugis na pumaslang sa asawa niya, nararamdaman ko na maiintindihan ka na niya ngayon kung bakit dapat niyong gawin yun. Bumuntong hininga na lamang si Lolo. Kaya dapat mailigtas natin ang apo niya para kahit na papaano makabawi naman ako sa nangyari noon. Lo, wala kang ginawang masama. Huwag mo na masyadong isipin yon. O paano? May kasama na pala tayong manunugis di, easy-easy na lang to. Anong easy-easy? Mababangis ang aswang makakala mo. Tara na nga. Para bago mag-alas 12 ngayon masagip natin ang apo ng Donya. Ganado at kahit papaano, malakas ang loob ko na magpatuloy na kami sa paglalakbay. Iba ang naidulot ng moral sa amin ni Benny nang malaman na manunugis pala noon si Lolo Lando. Ganun pa man, hindi pa rin kami naging kampante. Ayon kay Lolo Lando, maaring mas marami pang aswang ang makasagupa namin. Nung araw daw kasi, talagang angkan-angkan ng mga aswang na nakakaengkwentro nila. Sa halos 1 oras na naming paglalakad, narating na rin namin ang barangay na tinuturo ng mapa. Medyo komplikado ang sitwasyon namin. Ayon kasi kay Doña Tanya, hindi lahat ng naroon sa barangay na yon ay mga aswang.
Kaya kinailangan talaga naming maging maingat sa mga taong nakakaharap namin. Isinukbit na namin ang kanya-kanya naming itak sa tagiliran. Pinagpalit din namin ng damit si Lolo Lando dahil nabahiran ng dugo ang suot niya. Pumasok kami sa barangay na parang mga normal na magsasaka lamang kami. Marami-rami pa ang tao sa barangay. Isa-isa naming sinusuri ang mga yon. Pero ang hirap malaman kung sino sa kanila ang aswang. May alam akong paraan para malaman kung aswang ang isang tao o hindi. Ano? Ayon sa pagsasaliksik ko, isa sa mga paraan para malaman kung aswang ang nasa harapan mo, kailangan mong tingnan siya sa pagitan ng magkabila mong hita. Doon mo makikita ang tunay nilang anyo. Yung bang parang tatalikod ka sa kanila, sabay yuyuko ka. Titingnan mo sila sa pagitan ng mga hita mo. Ha? Paano yun? Para naman tayong tanga nun. Lo, tama bang pinagsasabi nitong ni Benny? Tama. Turo din sa akin yan ng ibang mga manunugis. Pero minsan, hindi daw yan gumagana. Kaya hindi rin tayo pwedeng umasa dyan. Pero wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Ay sige, subukan mo, Benny. Mula sa kinatatayuan natin, tingnan mo ang mga taong yon sa pagitan ng mga tuhod mo. Kapag meron kang nakita dyan, sabi mo kaagad sa amin. Walang sinayang na pagkakataon si Benny. Dahan-dahan siyang yumuko. Kahit hirap na hirap, pinilit niya talagang tumingin sa pagitan ng kanyang hita. Pero sa kasamaang palad, wala siyang nakitang aswang. Wala. Ibig sabihin walang aswang dito. Tumbukin na lang natin ang daan. Kapag may nakita kang tao, tumuwad ka ng tumawad at tingnan mo sila sa pagitan ng hita mo. Parang nakakapagod naman yun. Sige na, sinasuggest mo yan eh. Ginawa pa rin ni Benny ang paraan na yon nang maglakad na kami ulit. Para siyang tangha na bigla-bigla na lang tumutuwad sa harap na makakasalubong namin. Inis, wala pa rin. Masyadong malaki yung barangay na ito . Mahihirapan tayong mahanap kung saan ang kinalalagyan ni Aliyah. 2 oras na lang, iaalay na siya. Kailangan na natin siyang... Ha? Sandali lang. O bakit? May naisip ka bang ibang paraan? Common sense. Barangay ito. May mga tao rin. Kaya malabong dito nila gawin yung pag-aalay. Pwedeng sa gubat din na malapit dito. Pero bago yun, kailangan muna nating malaman ang apelyido ni Doña Tanya. Apelyido ni Doña Tanya? Ano, babalik tayo para itanong yon? Hindi. Ano ka ba naman? Lo, alam mo ba yung apelyido ni Doña Tanya? Teka, parang alam ko yan . Napahawak sa balbas si Lolo habang nag-iisip. Parang Barrera. Hindi ko sigurado . Tama, Barrera. Naalala ko. Binanggit pala ni Doña Tanya sa barangay nila nung nag-donate siya ng maraming gulay sa mga residente dati. Barara. Ay, Barrera. Ayos. Ipagtatanong natin kung saan nakatira yung ibang Barrera dito. Total, kamag-anak naman ni Doña Tanya yung mga aswang na yun, di ba? Naglakad pa kami at nang may makasalubong na ali, agad namin siyang tinanong. Nakatingin pa siya sa amin ng masama. Kaya naman ginamit na ni Lolo ang karisma niya. Aling maganda at ubod ng sexy. Alam niyo ba kung saan nakatira yung mga Barrera dito? May utang kasi ako sa kanila . Gusto ko sanang magbayad. Pwede mo bang ituro kung alam mo? Ay, Diyos ka, Pogi. Grabe ka naman makapuri. Mga Barrera, dumiretso lang kayo sa dulo. Teka muna, pakis naman. Nang ilalapit na ng ali ang mukha niya kay Lolo, ay agad na kaming umalis. Wala na kaming pakialam kung magbunga nga siya. Binilisan namin ang lakad. Sa wakas ay narating na rin namin ang dulo. Kung tutuusin, nasa labas na ng baranggayon. Madilim na sa parting yon. Tanging ang bahay na malaki lamang ang maliwanag. Dahan-dahan kaming pumasok sa gate na nakabukas.
Papasok din sana kami sa mismong bahay pero nagulat kami nang lumitaw si Mang Pakito sa pintuan. Wala na sila rito. Kanina pa umalis. Pipigilan niyo ang pag-aalay. Pasensya na pero hindi ko hahayaan na magawa niyo yon. Bigla na lamang lumundag si Mang Pakito. Parang alam na alam niya kung sino ang dapat niyang targetin. Iniwasan niya si Lolo. Inuna niya si Benny. Nakalmot niya si Benny sa hita. Pero buti na lang ay hindi namang ganun kalalim. Hindi na kayo makakarating doon. Dahil dito pa lang, mamamatay na kayo. Apa, Benny, gumilit kayo. Ako nang bahala sa siraulong ito. Makaganti man lang sa pagmamaltrato nito sa atin noon. Bagyang nagulat si Mang Pakito nang makitang pumorma si Lolo ng pakikipaglaban. Ha, at tagal na ako nagtitimpi sa'yo. Sige, lumapit ka, Pakito. Kung makapagsalita ang kutong lupa na ito, para namang merong ibubuga. Hoy, tanda! Hindi mo ko kakayanin! Muling umatake si Mang Pakito. Gumapang-gapang pa siya sa malawak na bakuran doon. Buong akala niya ay magagawa niyang hiluhin si Lolo sa pagpapaikot-ikot niya. Ang hindi niya alam, sanay na si Lolo sa ganoon. Sinubukan niya makagalos kay Lolo, pero sa halip na magtagumpay siya, nagawa pa siyang patamaan ni Lolo ng itak. Sa talim ng itak ni Lolo, lumaylay ang braso ni Mang Pakito. Ito na katapusan mo bilang salot na tao at bilang salot na aswang. Umatras si Mang Pakito hanggang sa mapadikit na siya sa pader. Ano mo nagawa yun? Pulubing matanda ka lang ah! Wala kang alam sa nakaraan ko, Pakito. Bago mo ako naging tagapagsilbi, nagsilbi muna ako sa probinsyang ito. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Pakito. Galit na hinataw ni Lolo si Mang Pakito. Napapikit na lamang ako noon. Pagdilat ko, nakabulagta na siya sa lapag. Lolo Lando, ang cool mo talaga! Kailangan na natin pumunta sa gubat. Baka nagsisimula ng seremonya ng pag-aalay. Bago kami umalis ay pinasok namin ang loob. At dahil wala na rin naman natirang aswang doon, hindi na kami nag-atubili pang lisanin ng bahay na yon. Kaunting takbo lang namin, nakita na namin ang liwanag mula sa di kalayuan. Naririnig din namin ang kakaibang dasal na sinasagawa roon. Nagmamadali na kaming makalapit. Ilang sandali lang, ilang metro na lang ang distansya namin sa kanila, napatingin silang lahat sa amin. Sandali silang huminto. Sa tansya ko, nasa 15 bilang na mga naroon. Kasama na roon ang babaeng nakatali sa kawayan, si Aliyah. Wala nang sali-salita, umatake si Lolo sa mga nakaupo na aswang. Sumunod na rin kami ni Benny. Kanya-kanya naman silang nagpulasan. Nagsitaguan sila sa likuran ng mga punong nakapalibot sa malawak na kapatagan na yon. Habang may pagkakataon pa kami, mabilis naming inalis ang pagkakatali ng babae sa kawayan. Tinanggal din namin ang busal sa bibig ni Aliyah. Sino po kayo? Padala po ba kayo ni Lola? Mamaya ka na magtanong. Ang mahalaga, ligtas ka na. Hindi pa siya ligtas dahil napapaligiran tayo ng mga aswang. Aliyah, kumapit ka lang kay Benny. Kahit na anong mangyari ha. Sino si Benny sa kanila? Itong katabi ko sa kanan. Mukha bang Benny itong matandang puti na ang buhok? Aba, malay ko ba? Ay, diyan nagsimula ang love story ng lolo at lola ko eh. Hoy, tama na landian. Nasa labanan tayo. Sabay-sabay na umangil ang mga aswang na nakatago sa mga puno. Hindi ko alam kung bakit parang nag-aalangan silang lumapit. Napatingin ako kay Lolo Lando. Palagay ko, nakikilala siya ng mga aswang na yon. Lo, anong gagawin natin ngayon? Maging alerto lang kayo. Ikaw Apo, alalayan mo ko. Tayo ang haharap sa mga lulusob na... Natigil ang sasabihin ni Lolo Nando nang biglang may mabilis na gumapang sa harapan namin. Sinubukan siyang tagain ng lolo ko pero mabilis na nakailag. Tinadyakan siya ng aswang na malakas. Bumulandra si Lolo sa harapan namin.
Pero agad din naman siyang bumangon na parang wala lang nangyari. Marahil dahil sanay na siya noong araw. Sina, pero hindi tayo papatalo. Parang tuwang-tuwa pa si Lolo sa nangyayari. Nakita na lang namin siya na may dinukot na maliit na bote. Ininom niya ang laman nun. Lo, ano yung ininom nyo? Alam lang nakaraan yan. Pambira, lasing ka na kaagad? Maya-maya pa naglabasan ng mga aswang. Para silang napipilitan na lang naharapin si Lolo. Isa sa mga aswang doon ang nagsabi na isa sa mga mahusay na manunugi si Lolo noong araw. At tinatawag daw itong Boy Tungga. Hindi ko alam kung ano ang pinagmula ng Boy Tungga niyang pangalan. Pero ang mahalaga na lang sa akin, kitang-kita ko na hindi kami dihado. Partida, wala pa kaming inaambag sa laban. Simulan na natin ang naudlot na laban ng nakaraan. Nagbago ng anyo mga aswang at sabay-sabay na umatake kay Lolo Lando. Pasuray-suray si Lolo sa pakikipaglaban. Nung una ay nag-alala ko dahil halatang tinamaan siya sa ininom niya. Pero napagtanto ko na ang alak pala talaga na yon ang nagpapalakas kay Lolo. Mula kasi nang ininom niya yon, mas lalo siyang bumilis at lumakas. Pambira, Lolo mo, tol. Daming pasabog. Baka mamaya magulat na kayo. Tropa niya si Jose Rizal. Hindi ko inalis ang tingin kay Lolo habang bantay-bantay namin si Aliyah. Habang tumatagal, nahihirapan na mga aswang sa kanya. Kalaunan, nakita na lang namin na nakahandusay na ang mga aswang. Kasunod noon ay bumagsak na rin si Lolo. Akala ko'y nasugatan siya. Pero yung pala, dahil lang sa kalasingan. Isa-isang sinuri ni Benny kung buhay pa ang mga aswang na nakahandusay. Pero lahat ng yon ay wala ng hininga. Tol, natalo natin sila. Naligtas natin si Aliyah. Maraming salamat sa inyo. Sa wakas, natuldukan na rin ang pagiging alipin ko sa mga kaangkan kong aswang. Sa wakas, makikita na rin kami ng lola ko. Binigyan niyo ng liwanag ang Tama na. Huwag muna drama. Kailangan na natin makalis dito. Benny, alalayan mo si Aliyah. Ako nang bahala kay Lolo. Akong bahala sa babaeng to. Kukutungan ko to sa puyo kapag makulit to. Nagmamadali na naming nidisan ang lugar na yon. Hindi ko na napansin ang pagod nun. Ang inisip ko na lang ay maibalik si Aliyah sa lola niya. Inabot kami ng halos 2 oras sa paglalakad at pagtakbo. Sa wakas, narating din namin ang kalsada. Mabuti na lang ay hindi kami iniwan ng driver na naghatid sa amin sa gilid ng gubat. Nagmamadali kong ipinasok si Lolo. Wala pa rin itong malay. Pagkatapos ay bumiyahin na rin kami pauwi. Pagdating namin sa mansyon, napahagulgol sa tuwa si Doña Tanya nang makita ang kanyang apo. Agad sila nitong nagyakap. Diyos ko, salamat naman at nakabalik ka na. Ang laki-laki mo na, apo. Kumusta ka ron? Hindi ka ba nila pinahirapan doon? Huwag niyo na po akong intindihin kung ano nangyari sa akin doon. Ang mahalaga, magkakasama na po tayong muli, Lola. Habang nagaganap ang dramahan na yon, sarap na sarap ang tulog ni Lolo Lando. Pero sobrang saya naman namin na makitang masaya ang Donya. Hindi na namin naisip ang pera na gantimpala. Mas naging importante sa amin na meron kaming naidulot na maganda sa iba. Makalipas ang ilang araw, tinupad ni Doña Tanya ang napag-usapan namin. Siya na ang sumagot sa opera ng tatay ni Benny. Bukod pa roon ang pera na ibinigay niya sa amin. Nalaman na rin ni Doña Tanya na isa si Lolo sa pumaslang sa asawa niya. Sa puntong yon, natanggap niya ng tuluyan ang nangyari sa nakaraan. Sa katunayan, inalok kami ni Doña Tanya na maging personal na tagabantay nilang maglola. Hindi na kami tumanggi dahil matapos ang lahat, hindi na rin naman sila ibang tao sa amin. Natuldukan na ang kahibangan ng mga kaangkan nilang aswang. Hindi namin sigurado kung may iba pang aswang, pero kung meron man,
Sinabi namin sa kanila noon na handa kaming protektahan sila hanggang sa kamatayan. Naging malayo na sa pagiging utusan ng trabaho namin ni Lolo, pero hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal na inaalay namin para sa aming trabaho. Wakas,